At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Bawal na po sa kalsada. Panuntunan ng DILG sa inuman, videoke at curfew, suportado ng mga Novo Ecijano. Bawal na po sa kalsada ang inuman at iba pang paglabag sa kaayusan ayon po ito sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ay bahagi po ng Safer Cities Initiative na unang ipatutupad sa Metro Manila o National Capital Region bago palawakin sa iba pang lungsod sa bansa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, layunin ng programa na gawing mas ligtas ang mga lungsod. Karamihan kasi ng krimen ay nangyayari sa mga urban area. Dahil dito, ipatutupad ang pagbabawal ng pag-inom ng alak sa kalsada at pampublikong lugar. Hindi na rin papayagan ang paglalagay ng mesa at upuan sa labas para gawing inuman. Ayon po sa DILG, madalas itong nagiging sanhi ng ingay at alitan sa komunidad. With the announcement of the Safer Cities Initiative. Initially, dito po sa Metro Manila mag-umpisa yan, but eventually, lilipat po sa lahat ng major urban centers sa buong Pilipinas. Bakit po natin ginagawa to? Nakikita natin na mayorya ng krimen na nangyayari ay sa mga urban areas. So it's time to make the people feel safer about where they live. Bukod po dito, ipatutupad ang curfew para sa mga minor de edad. Ang mga edad 18 pababa ay dapat nasa loob na lamang po ng bahay pagsapit po ng alas 10 ng gabi. Samantala, nilimitahan din ang videoke hanggang alas 10 din ng gabi, maliban kung may permit gaya ng pista. Ipinagbabawal din ang paglabas sa lansangan ng nakatopless o nakahubad bilang bahagi ng pagpapanatili ng kaayusan sa pampublikong lugar. Sang-ayon naman ang ilang residente na dito sa lalawigan ng Nueva Ecija na mas mahigpit na pagpapatupad ng mga panuntunan. Ayon kay Ferdy Bustamante Santiago, mas mainam na sa loob ng bahay ginagawa ang pag-inom. Anya, hindi maganda tingnan ang inuman sa pampublikong lugar at nagiging sanhi pa ito ng abala. Siyempre, una, pangit tignan. Pangalawa, nasa public place pa. Siyempre, dapat sa tulad ng tumpan. Samantala, sinabi naman ni Jerwin Violante na makatutulong ang patakaran sa kaayusan. Ayon sa kanya, nagbibigay ito ng disiplina sa komunidad at patutulong upang maiwasan ang gulo. Sang-ayon naman po kasi maganda nga po yung pagbawal na gano'n para may kaayusan naman yung ating kaayusan yung ating bayan na walang palaboy-laboy na kung saan na lang umiinom, gano'n. Bigyan naman natin ng disiplina yung karsada natin. Maganda yung gano'n na bigyan din ng oras yung mga kabataan para hindi natututo sa mga bisyong hindi dapat matutunan. Pabor po sa mga magulang yon. Kasi baka mamaya mabasag ulo. Alam nyo naman yung ngayon mga kabataan na maraming natatangin na impluwensya na hindi dapat. Ayon kay Jelica Bote, malaking tulong ang limitasyon sa videoke upang makapagpahinga ang mga residente. Anya, nakakaabala ang sobrang ingay lalo na sa gabi. Sangayon din siya sa pagbabawal ng paglabas ng nakatopless dahil mas maayos itong tingnan sa pampublikong lugar. Sa pag-videoke po kasi, malaking tulong din po talaga yun kapag yung sobrang ingay po kasi ibig na makakapagpahinga yung tao, hindi makakapagpahinga dahil sa ingay. Ayun nga sir, pangit po kasi talaga tignan kasi minsan yung ibang kapag natitigan, di ba parang hindi maayos masyadong tignan na may mga nakahubad. Para naman kay Dante Hernandez, makatutulong ang panuntunan upang maiwasan ang paggala ng mga kabataan matapos uminom. Opo, sang-ayon po. Dahil po halos karamihan po ng kabataan pagkatapos pong uminom is gumagala na lang po sila. Para tahimik na rin po yung lugar natin tsaka wala na rin po ibang nakakalat sa kalye. Maglalagay ng police assistance desk sa mga paaralan at paikiingin ang presensya ng pulisya sa mga terminal, estasyon, mall at iba pang matataong lugar. Sa kabuuan, inaasahan ng Department of Interior
and local government na ang pagpapatupad ng bawal sa kalsada ay makatutulong upang mabawasan ng krimen at mapanatili ang kaayusan sa komunidad.